Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Joey Di Bebre. Sabi niya, ayan na naman siya. Saying all the right things. Salamat, Manang Amy. Isinare ni Joey Di Bebre ang isang resolusyon na ipinail ni Senator Amy Marcos sa Senado. Tungkol ito sa gusot nga nangyayari ngayon sa foreign relations natin with China dahil nagkakainitan na eh. Ang Senado gustong ipadeklara persona non grata yung isang Chinese diplomat. Rumesbak ang Chinese embassy. Sige, aalis kami lahat. Alis na kami ng Manila. Kung mangyari yun, anong kahinat na ng ating 500,000 OFWs na nakasalalay ang kabuhayan nila sa China? Ang dami niya na. O ito, resolusyon ni Senator Amy, pagpapaalala, parang literal lang, parang sampal sa mukha, supalpal, sa mga senador na magigigiting. Sample, Senator Soto, Senator Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros, yung 15 senators na pumirma ng resolution condemning Chinese embassy statements. Ito, Senate Resolution number 267, introduced by Senator Amy Marcos. Resolution expressing the sense of the Senate on standards governing public communications affecting the conduct of foreign relations and affirming the mandate of the Department of Foreign Affairs as the lead agency in the implementation of the country's foreign policy. So, 3 pages ito. Punta na tayo doon sa last part, yung whereas, sabi niya, there is a compelling need for our government officials. Mga senador, sana pakinggan nyo ito. Sana matuto kayo dito. Yung lalo na yung 15 except yung siyam, yung hindi pumirma. Yun ang mga tunay, yung siyam. There is a compelling need for our government officials to exercise restraint, sobriety, and professionalism in public communications relating to foreign affairs in order to avoid unnecessary escalation of diplomatic tensions. Now, therefore, be it resolved as it is hereby resolved that it is the sense of the Senate to, number 1, call upon all government officials and employees to maintain circumspection in language and action and to uphold the highest standards of professionalism in public communications and exchanges with foreign governments and diplomatic missions, and affirm the mandate of the Department of Foreign Affairs as the lead agency in the conduct of foreign relations and call upon all government agencies and officials to respect its institutional role by according its sufficient latitude and cooperation in addressing international issues through appropriate diplomatic channels. Resolve further, yan, permado ni Senator Marcos. Again, i-review lang natin. Nagsimula ito dahil sa isang Commodore J. Tariela. Sabihin natin, may pagmamahal si Commodore Tariela sa bansa. He is very patriotic na to a point na handa siyang labanan itong superpower China just to defend our sovereignty, and that's good. Ay not. Kailang ang ating buhay bilang Pilipino hindi naman lang nakasalalay sa West Philippine Sea na issue.
Sige nga. Maprotektahan natin ang ating soberenya sa West Philippine Sea. Hindi na tayo ibuli. Paano naman yung 500,000 Pilipinos? Kung mag-escalate itong tension dahil sa pananalita ginagawa ni Commodore Tariela at mga sumusuporta sa kanyang mga senador, paano kung pauwiin, rumesbak ang China? Alis sila. I-cut off ang diplomatic ties completely. Philippines and China. Kaya ba yan ng China? To me, yes, dahil superpower eh. Yung mga kakailanganin ng China na mga products, pwede niyang bilhin sa ibang countries dahil ang dami niyang mga trading partners dahil superpower eh. Tayo, kaya ba natin? Oh. Yun na lang, sa trade. Number 1 trading partner natin is China. Tingnan nyo, ang gamit natin sa bahay. Karamihan, made in China. Toothpick na lang. Kahit toothpick, made in China. Bakit? Grabe mong awayin. Napakaganda yung sulat ng Department of Foreign Affairs kay Senator Hontiveros. Parang paalala lang. Diplomatic na paalala, parang nakakaya na pagdating sa heads of state, dapat huwag niyong pakialaman ang mga heads of state. Bigyan niyo sila ng irespeto. Bigyan niyo sila ng respeto. Huwag yun ang sinasabi ng pag may problema, daanin natin sa diplomatic channels. At trabaho namin yun, sabi ng DFA Secretary sa sulat niya kay Senator Hontiveros. Nagsalita na sila. Trabaho nila yan. Kung may kaguluhan, may protesta, dapat DFA and embassy lang hindi na nakikisawsaw yung may freedom of speech. Kailang foreign affairs ito, hindi dapat makisawsaw ang kahit sino pa man. Dahil ang foreign policy is work of the President and the DFA, yun lang. Freedom of speech, mga senador, salita kayo ng salita. Commodore Tariela, salita ng salita. I-declare nyo sila na persona non grata. Aalis na sila. May maitutulong ba kayo sa 500,000 OFWs na maapektuhan ang kanilang kabuhayan? Pakisagot ko na. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi, malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas magandang tirahan. Panoorin yung video nito. Ang natagaan og sin nga nagkuha gyud og yang sa gitabang sa ngayro bisag ulan, excited gid kayo sila. Salamat kayo. O karon mao na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. So silupin og isumpay-sumpay ra gani ang mga silupin og ibutangan og mga kahoy sa ibabaw. So mao na ni siya. So, gantos yun sila sa ulan. So, karon natagaan na sila giro. Kung nakuha na yun, makaatop na yun sila. Salamat gid ko sa Ginoo sa nagtabang sa amoa kay nangan gid mi nga makaatop mi kay tan-aw among atop kay sulupin ra gid ang among kuan sa among kuan abuhan ug sa among balay ug mao ra na daghang salamat. Maninaot unta mi nga magpadayon ni nga hinabang sa matag usa nga amo ang mga tao kay daghan pa ang nanginahanglan gid sa amoa kay mo ra gid na akong amo. Pila na din ni katuig ang inyong balay? 8 katuig na gid ni among balay. 8 na katuig. So mao nga gaulan na nagyod. So pila na dai imong anak? Duha akong anak. Duha na. So kuan na gyud ba?
karon makabalay na mo ug labi na og kuan naa na tay mga anak so di na mo maganto sa ulan. So salamat kaayo. Salamat sa Ginoo ug salamat sa nagtabang sa amoa. Sige, salamat.